Oh, hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for He is the God of justice, truth, and mercy. He loves us so much, and He will never ever fail us. And I glorify the name of Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for His precious blood. He showed us the way to our Father, and He introduced us to our Father. And so we know now our Father, our Creator, the one who breathed onto us, who gave us life, our Creator, Yahweh. And if we glorify Jesus Christ, we are glorifying the Almighty Father, and if we are glorifying the Almighty Father, we are glorifying Jesus Christ, for they are one. Not because iisa lang sila, no? Kundi iisa ng goal, iisa ng ugali. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ na my Father and I are one. Pareho sila mag-judge, righteous, holy, faithful. Ganon ang ating tatay, at ganon din si Jesus Christ. And time will come, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ, at magiging kagaya din tayo ng tatay natin. Iyon ang goal ni Almighty Father. That's why we are in this world, to teach us, to test us, and to make Himself known to us that He is powerful. Our Father. Nakikilala na ba natin yung tatay natin? Yung totoong tatay natin. Nagbigay ng buhay sa atin. Binigyan tayo ng hininga. Ibigay sa atin lahat-lahat ng bagay na kailangan natin. And much more. At ibinigay ni Almighty Father ang kanyang mga salita sa atin. Sinabi ni Almighty Father kung paano niya create ang mundo. At sinabi rin sa atin ni Almighty Father kung paano magtatapos ang mundo. Andito sa Bible, kumpleto. At honest si Almighty Father na hindi lahat ng mga souls makakabalik sa Kanya. Ang makakabalik lang ng mga souls kay Almighty Father, yung i-acknowledge si Jesus Christ as Savior, Redeemer, because He is the only bridge to our Father. Jesus Christ is the only mediator to our Father. So those people who don't acknowledge Jesus Christ as Lord, they'll be thrown into eternal damnation. Kaya kahit gaano pa ang sabihin ninyo na mahal nyo si Almighty Father, pero kung hindi naman natin sinusunod ang sinabi ni Almighty Father about kay Jesus Christ, hindi masasave ang tao. Ang gusto ni Almighty Father, total obedience to Him. He doesn't want rebellious people. He doesn't want unfaithful people, unbelievers. Because those people, they cannot accept the truth. They are cowards. They want to follow their culture and tradition and not the word of our Creator. They want validation from people. That's why they are called cowards.
gusto nila na yung mga kapwa-tao nila bibigyan sila ng parangal, or hindi sila aawayin. Pero si Jesus Christ, when He was in this world, He was persecuted, inaway siya, and He was crucified by the people. Hindi duwag si Jesus Christ. Jesus fought for the truth. Kaya tayo, sa katotohanan din ang ating ipaglalaban. For me to live is Christ, and to die is gain. Na naisulat ni Paul. Isang verse nga yun, hindi ko kabisado. Sa Philippians chapter 1 verse 21. Ibig sabihin nito, si Jesus Christ, everything dapat sa ating buhay, lahat-lahat ibibigay natin kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Hindi kayamanan na earthly possessions or material gains, no, kundi ano ba ang tunay na kayamanan? Tayo mismo, yung kaluluwa natin, yung will natin to obey our Father. Yun ang tunay na kayamanan. So kahit na ibigay mo ang daang-daang milyon ng dolyares, dinar na pera ibigay mo, or ginto sa mundo na to, kung wala ang puso mo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, baliwala yun. Hindi kailangan ni Almighty Father ng pera. Siya ang may-ari ng mundo. Hindi niya kailangan ng tithes and offering. Ang kailangan ni Almighty Father, yung puso na sumusunod sa Kanya. Ano yung pusong sumusunod sa Kanya? Mahalin ang kapwa-tao. Kung mahal natin ang kapwa-tao natin, doon na susunod yung mga bagay na marunong tayong tumulong sa mga tao dahil sinusunod natin ang utos ni Almighty Father. So, hindi law yung pagbibigay ng tithes, na dapat pagbigay ka ng tithes para makapunta ka ng langit. Hindi ganon. Dalawa na nga lang ang law, di ba? Mahalin si Almighty Father with all your heart, with all your soul, with all your might. At mahalin natin ang kapwa-tao gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So, sa dalawang law na yon na binigay ni Jesus Christ, doon yung pinaka-basic na susundan natin para makapaggawa tayo ng righteous act. Mahal natin si Almighty Father, kaya magbabasa tayo ng Bible. Mahal natin si Almighty Father, kaya magpapray tayo. Mahal natin si Almighty Father, kaya kaya nating mahalin ang kapwa-tao natin. Mahal natin si Almighty Father, kaya susunod na tayo sa Kanya. We will be obedient to Him. Last time we read Nehemiah, no? Nasa Nehemiah na tayo. So, Nehemiah chapter 1. Dito pinapakita na si Nehemiah, isa siyang cupbearer ni King Artaxerxes ng Persian kingdom or Persian Empire or Achaemenid Empire. So malayo siya sa Judah or Jerusalem, no? Nandun siya sa Persia. Trabaho niya, cupbearer siya. Ano ba yung cupbearer? Pag kailangan ng hari, ng alak, siya ang magbibigay. Or pag kailangan ng inumin, siya magbibigay. Pinagkakatiwalaan ng hari ni King Artaxerxes.
So nakibalita siya, no? Na nalaman niya na yung wall ng Jerusalem nasira na. At maraming mga naging captives. Nalungkot si Nehemiah dahil sa kanyang mga kapatid. Dahil siya ay galing ng Judah, yung lineage niya. Kaya kahit malayo siya, nag-pray siya kay Almighty Father, kahit malayo siya sa Judah or sa Jerusalem, hindi siya affected, no? Pero yung heart niya affected. Emotions niya affected. Naawa siya sa mga tao, kaya humingi siya ng tulong kay Almighty Father. He prayed to the Lord God of Heaven. Nag-fasting siya. At inamin niya yung mga pagkakamali niya at ng kanyang mga kapatid. Nagpakumbaba si Nehemiah. At alam ni Nehemiah na kaya sila nagkumalat sa ibang mga lugar at naging mga captives ay dahil sa unfaithfulness of the people of Judah or the Jews, no? So hindi sila magkakilala ni Isaiah at saka ni Jeremiah. Pero nababasa na niya yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Kaya familiar siya dito sa mga sinulat ni Moses, na ang nagdictate kay Moses ay si Almighty Father. Kaya nga dito sa verse 8, if you act unfaithfully, or if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. So makikita to sa Deuteronomy at sa Leviticus. At pag bumalik tayo sa tatay natin, papatawarin tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ni Almighty Father. Hinahayaan niya na magkahiwa-hiwalay ang mga magkakamag-anak para matuto ang mga tao. Inaalaw niya. Paano nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ang mga magkakamag-anak? Sa hirap ng buhay. Nakakakuha ng magandang opportunity sa ibang bansa, yung ibang mga tao. Kaya nagkakahiwa-hiwalay ang mga pamilya. Inaalaw ni Almighty Father yun para matuto ang mga tao. Para malaman ng mga tao na hindi tayo ang may hawak ng buhay natin, na hindi tayo magaling, ang magaling si Almighty Father. Dahil kasi ang tao pag mag-isa na sa buhay or nagiging malungkot na siya, naaalala niya na si Almighty Father. Ganun ba kayo? Na pag wala na yung mga taong kasama mo, na kino-consider mo na special sa buhay mo, wala ka nang masandalan. Ano ang nangyayari? Bumabalik tayo sa tatay natin, humihingi tayo ng kapatawaran. Inaalaw ni Almighty Father yun para matuto tayo. Malaman natin na ang tanging kailangan natin, ang tanging makakapag-buo lang sa atin, si Almighty Father. Wala nang iba. Kaya itong pagpipray ni Nehemiah, pagpapakumbaba niya kay Almighty Father, at pinuri niya si Almighty Father higit sa sa
Higit pa man sa kahit ano, pinuri muna niya si Almighty Father. And then, nagpakumbaba siya. At yung pagpe-pray niya, isinasama niya yung kanyang mga brethren. So, ganun din tayo dapat mag-pray. Gaya ng turo sa atin ni Jesus Christ, yung Our Father na prayer. Ganun, di ba? Yung pagkakasunod-sunod, una muna, pinuri si Almighty Father. Pangalawa, humingi ng tawad sa mga kasalanan. Tapos nagpasalamat, no? Ganun ang ginawa din ni Nehemiah dito. Kung i-check nyo yung prayers niya, kung paano siya mag-pray, ganun ang ginawa niya. So tama yung pagpe-pray ni Nehemiah dahil ganito ang turo ni Jesus Christ. Bakit alam ni Jesus Christ? Syempre, si Jesus Christ, kasama siya ni Almighty Father. Nung create niya ang mundo ni Almighty Father, kasama si Jesus Christ. Kaya alam ni Jesus Christ kung ano ang prayers na lambot ng puso ni Almighty Father. Dahil kilala ni Jesus Christ si Almighty Father. So, dito tayo sa Nehemiah chapter 2. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now, I have never been sad in his presence before. So, ito yung month ng Nisan. Kung i-check nyo, yung Nisan ay counterpart nito sa Gregorian calendar, March and April. So, pero itong Nisan ay first month kay Almighty Father. Iniba lang ng mga Romans. Ginawa sila ng Gregorian calendar. Pero ang first month talaga ay March or April or the month of Nisan. I-add ko lang yung Passover meal. Yun yung kaya nagkaroon ng Passover dahil yun yung time na si Moses inutusan ni Almighty Father na kumuha ng lamb ang mga Israelites at pumatay ng lamb at lagay sa doorpost yung blood ng lamb, diba? Para hindi mamatay yung mga firstborn sons of the Israelites. At dun din yung time na pinayagan sila ng Pharaoh na umalis ng land of Egypt. Si Jesus Christ, ipinanganak siya nung time ng Passover. Dahil kung makikita ninyo, lahat ng mga Israelites nagagather sa place sa Israel, dun sa Jerusalem. Lahat ng mga nasa iba-ibang lugar na mga Israelites, nagagather sila sa Israel. So, pinanganak si Jesus Christ nung month, nung Passover. Ngayon, si Jesus Christ din, He was crucified. Kailan ipinako si Jesus Christ? Diba, sabi sa Bible, kinabukasan, Passover. So, kailan ang month ng Passover? Nisan. Okay? March or April. So, yun ang totoong birthday ni Jesus Christ. Month ng Nisan or March to April na
a day lang ay i-crucify na siya. Same month yung pagkakapanganak kay Jesus Christ at yung pagkaka-crucified sa kanya. Same month. Hindi December. So, sino yung sineselebrate ninyo sa December? That's culture and tradition. Wala naman kasi sa Bible yon. Yung December, ibig celebrate ang birthday ni Jesus Christ. That's culture and tradition na handed down by the Roman government or Roman Empire to the people. Na alam na natin, ano? So dito, si Nehemiah, nung month ng Nisan din, now it came to pass in the month of Nisan, nagsaserve siya ng wine kay King Artaxerxes. Humingi ng wine si Artaxerxes, binigay niya sa hari. Pero, yung mukha ni Nehemiah, malungkot siya. Kaya nga nakalagay ito, now I had never been sad in his presence before. Ibig sabihin, tuwing laging magbibigay ng wine si Nehemiah, masaya siya. Pero, nung time na to, malungkot siya. Verse 2. At saka ano nga pala, i-add ko lang, may possibility na si Nehemiah ay isang eunuch. Hindi man nabanggit dito na isa siyang eunuch, may possibility na isa siyang eunuch. Kasi nakakamingle niya yung mga babae na nasa mataas na pwesto ng kingdom. Verse 2, therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. Sabi ng king sa kanya, bakit malungkot ang mukha mo? Hindi ka naman may sakit Itong kalungkutan mo na yan, malungkot ang puso mo. Sabi ni King Artaxerxes sa kanya. Kaya kinabahan si Nehemiah. So I became dreadfully afraid. Kasi nabasa ng king ang mukha ni Nehemiah. Verse 3, and said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste and its gates are burned with fire? Inamin ngayon ni Nehemiah, bakit hindi ako malulungkot? May the king live forever. Kaya lang ako malungkot kasi nasira na yung kanyang lugar kung saan siya ipinanganak, yung kanyang mga dinuno. Kaya malungkot siya. Verse 4. Then the king said to me, what do you request? Ano ang i-request mo? Sabi ng king kay Nehemiah. Anong ginawa ni Nehemiah? So I prayed to the God of heaven. Nagpray si Nehemiah kay Almighty Father. Bago siya magsabi ng kung ano ang gusto niyang mangyari, nagpray muna siya kay Almighty Father. So tayo, dapat kung may mga bagay tayo na gusto mangyari sa buhay natin, ano ang unang gagawin natin? Magpapray tayo kay Almighty Father. Acknowledge our Almighty Father. Hingi tayo ng guidance. Verse 5, and I said to the king, so after niya mag-pray, kinausap niya yung king, si King Artaxerxes, if it please the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah. Kung okay lang po sa inyo, kung masaya po kayo, at maganda yung aking paglilingkod sa inyo, sabi ni Nehemiah, hinihiling ko na ipadala niyo ako sa Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. Nang sa ganon, ma-establish ko ang Jerusalem.
pati na rin ang Judah. Dahil kaya nakarating ang balita kay Nehemiah na sira na yung wall ng Jerusalem. Sira ang Judah. Kaya malungkot siya, nag-request siya sa king, pero bago siya mag-request sa king, kinausap muna niya si Almighty Father. Verse 6. Then the king said to me, the queen also sitting beside him. So magkatabi si King Artaxerxes, pati yung kanyang asawa, yung queen. Kinausap siya, how long will your journey be? Hanggang kailan ka ba mawawala? At kailan ka babalik? And when will you return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Nagbigay ng time si Nehemiah kay King Artaxerxes. Hanggang kailan ka mawawala at kailan ka babalik. Verse 7. Furthermore, I said to the king, if it please the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, which is the river Euphrates, that they must permit me to pass through till I come to Judah. Kasi malayo yung Persian Empire dun sa Judah. Kaya kailangan niyang magkaroon ng permit or letter from the king na pwede siyang dumaan sa region. Kaya bigyan siya ng letter para sa governor, para makapasok siya. Parang sa ngayon, mga ticket or visa. Ito naman, letter. Para makapasok siya. Hanggang sa makarating siya ng Judah. So, meron siyang, anong tawag doon? Stopover. Pag may mga stopover, ipapakita niya yung letter from King Artaxerxes na pwede siyang pumunta ng Judah. Kaya, humingi siya ng letter sa king. Kasi, pipigilan siya kasi hindi naman yun ang may ibang nakakasakop doon na governor. Kaya kailangan niya ng letter. Verse 8, and a letter to Asaph, the keeper of the king's forest. May forest doon. Ang forest, syempre yun yung mga nakatanim na mga puno, mga halaman, at mga animals nandun nakalagay, forest. Kailangan niya ng letter si Nehemiah. Bakit niya kailangan ng letter? That he must give me timber to make beams for the gates of the citadel which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. So, dalawang letter ang hiningi ni Nehemiah. Isang letter ng para makadaan siya. And then, yung letter na para makakuha siya ng mga timber or ng mga kahoy. Dahil yung mga kahoy na yun, gagawin niya yung beam para sa gate ng Jerusalem at ng Judah. So, yung government nun, parang ngayon din, di ba? Sa ngayon, kailangan natin ng letter from the DNR, kung kailangan ng mga kahoy, kailangan din ng mga letter na para makadaan ka sa isang lugar, kailangan din ng letter. So, nung time na yun, may ganun na rin. At yung mga bagay na yon, the king granted to Nehemiah because of the Lord God. Dahil bago pa man si Nehemiah humingi ng letter or permission from the king, nag-pray siya kay Almighty Father. Verse 9, then I went to the governors in the region beyond the river and gave them the king's letters. Yung river Euphrates, na para makadaan siya. Kasi nung time na hindi agad-agad makakadaan. Dahil baka may mga
taong labas, mga ganun. Yung mga taong may pangit na goal or objective, kaya hindi agad-agad makakadaan. Pero siya, dahil sa may letter siya, binigyan ng king, nakadaan siya. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. At hindi lang letter ang kasama niya na ipinadala sa kanya ng king, kundi pati na rin ang captain ng mga army at mga horsemen. So nakasakay sila sa kabayo. At may bantay pa siya, no? Captain of the army pa. Verse 10, Then Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite, servant or official heard of it. Nakarating kay Sanballat, the Horonite. Sanballat means sin has begotten first. Horonite. Horonite means galing siya sa Horonaim. Na binabanggit, diba, yung Horonaim sa Jeremiah 48 verse 5 at saka sa Isaiah chapter 15 verse 5, yung Horonaim. So pag ang isang tao galing sa Horonaim, Horonite ang tawag sa kanya. Ngayon si Sanballat, siya ay isang Horonite na ibig sabihin galing siya ng Horonaim. At saka si Tobiah, the Ammonite, ibig sabihin ng Ammonite, di ba, kinsman. So siya ay, tsaka si Sanballat, tsaka si Tobiah, nadinig nila na parating si Nehemiah at kung ano ang kanyang goal. Sanballat, no? Additionally, no? Ibig sabihin ng Sanballat din yung sin has begotten first. At saka ang sin, ato ay ang Sanballat ang name niya, pero ang ibig sabihin ng Sanballat niya ay sin has begotten first. So ibig sabihin, sinasamba ng mga Horonaim or ng mga Horonite ang moon, kasi sin means moon. So noon pa man, may mga sumasamba na sa moon. Ngayon may mga sumasamba sa moon? May sumasamba sa moon hanggang ngayon. Bakit? Meron kayong Mooncake Festival, di ba? May ano pa? May mga tikoy kayo, may mga bilog kayong ganyan. It symbolizes the moon, na Mooncake Festival, or di ba, kailan ba 'yun? October. Mga mooncake tsaka tikoy. Sumasamba sa moon. Ang daming sinasamba ng mga tao. Pero kay si Almighty Father, kinalimutan. So yung pagsamba sa moon, matagal na rin ginagawa ng tao yan. Sumerian pa yan, nung time ng Sumerian. Kaya hindi na bago yung pagsamba ng mga tao sa mga, sa sun, sa moon, sa kung ano-anong hayop, kung ano-anong kahoy, kung ano-anong semento. Pero si Almighty Father, kinakalimutan. So ba't ka tayo na, when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. Natakot sila, tsaka nabuwisit. Bakit niya pakikialaman yung Judah at Jerusalem? Nainis. Nabuwisit to si Sanballat tsaka si Tobiah. Na ano sila, na nanggalaite. Nanggalaite. Nagngengit-ngit. Yung ano ba yun? Natakot, distraught, no? Anxious. Tsaka hindi sila mapakali.
Dahil naisip nila, bakit merong gusto nung alagaan yung Judah at Jerusalem? Nasira na. Kasi nga, hindi naman sila from Judah. Sila ay from Horonaim and from Ammon. Hindi kalahi. Not equally yoked. Alam niyo ibig sabihin nun? Dahil pag ang isang tao, kapareho mo, may malasakit ka. Pero kung hindi mo kapareho, wala kang malasakit eh. Naiinis ka pa nga, di ba? Naiinggit ka pa nga. Ganun ang tao. Ngayon, kahit kalahi mo, kahit kamag-anak mo, nag-iinisan kayo, nag-iinggitan kayo. Dahil sa kasalanan. Ugali na ng tao yun. Namana natin sa mga ninuno natin at at the same time, dahil sa wicked ang puso natin. So, paano mababago ang puso natin? Magpapasakop tayo sa tatay natin at saka kay Jesus Christ para mabago yung puso natin. Mawala tayo ng galit sa puso, ng inggit, ng kung ano ng mga kasamaan. Mahil tayo dahil ang sakit natin, kasalanan. Verse 11. So I came to Jerusalem and I was there 3 days. 3 araw si Nehemiah. And then verse 12. Then I arose in the night. Gabi, nagising siya. Or hindi talaga ito gabi, no? Kundi madaling araw na ito. Ibig sabihin, pabukang liwayway na, no? Or dawn. Kasi ang night, ibig sabihin, madilim. Pero nagising siya, madilim pa. Ibig sabihin niya to. Then I arose in the night, I and the few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem. So, bakit ginagawa ni Nehemiah ang mga bagay na to? Isa siyang cupbearer. Ang layo niya. Nandun siya sa nagtatrabaho siya bilang cupbearer ni King Artaxerxes. Bakit ang layo niya? Pumunta siya ng Jerusalem to rebuild the walls of Jerusalem. It's because God had put in Nehemiah's heart to do what must be done in Jerusalem. Si Almighty Father ang naglagay sa puso ni Nehemiah para i-rebuild ang Jerusalem. May mga bagay tayo na bigla na lang gusto natin gawin, ano? Na alam natin na sa ikabubuti at si Almighty Father ang nagdi-dictate sa atin. Pero yung natin, yung gustong-gusto natin gawin, it's because si Almighty Father ang naglagay sa puso natin ng mga bagay na mga magaganda. Kaya tayo nakakagawa ng magagandang mga bagay. It's because of the Almighty Father. On our own, hindi tayo makakagawa ng bagay na mga magaganda dahil puro tayo kasamaan. Kaya si Nehemiah, hanggang magawa siya ng bagay na maganda, it's because of the Almighty Father, inilagay sa puso niya ang pagmamahal sa Jerusalem at sa mga tao. Kahit na malayo siya, gusto niyang makatulong. Kayo ba naranasan niyo na ba yon? Na titiwala tayo kay Almighty Father, pero dahil kahit malayo ka, gusto mong makatulong, gusto mong may magawa ka para kay Almighty Father. Yun ang nasa puso ni Nehemiah. All for the glory of the Almighty Father. So, ulitin natin, no? Verse 12, then I arose in the night, which means to say na dawn to, magbubukang liwanag, magbubukang liwayway. Bakit kaya liwayway ang tawag? Or dawn? Ano pa bang uumaga na?
Pero madilim pa. Naintindihan ninyo? Siguro mga 3 o'clock to, ganun, 4 o'clock. I and a few men, maagang-maaga siyang gumising para lang magpunta. No? I-check niya. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me except the one on which I rode. Wala siyang kasamang mga animals, kundi yung sinakyan lang niya. At kasama niya, konting mga lalaki lang, a few men. Verse 13, and I went out by night through the valley gate of the serpent well, and the refuse gate, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and its gates, which were burned with fire. So ito, na nakita niyo sa verse 13, ito yung sinunog ni Nebuzaradan and his army. Di ba captain si Nebuzaradan? So nakita niya yung sunog, malaking damage dahil wala yung wall ng Jerusalem, sinira, pati yung gate sunog. Si Almighty Father, inalaw niyang mangyari na masira ang wall ng Jerusalem. At anong ginawa rin ni Almighty Father? Inilagay sa puso ni Nehemiah to rebuild the wall of Jerusalem. Verse 14, then I went on to the fountain gate and to the king's pool, but there was no room for the animal under me to pass. Malitang daanan. Hindi makakadaan yung animals na sinasakyan niya. Kaya papunta siya ng fountain gate at saka sa king's pool. Dali mo na. Baka itanong ninyo, pinasunog ni Almighty Father, hinayaan niyang masunog, tapos kukuha siya ngayon ng tao para i-rebuild? Bakit ganon? Kung baka magtanong kaya, no? Obedience dapat kay Almighty Father. Bakit nasunog? Hindi nag-obey si Zedekiah. Okay? Kaya nasunog. Inalaw ni Almighty Father because of the disobedience of the people, the wickedness of the people. And then, nagpadala siya ngayon ng tao to rebuild it. Yung tao na obedient sa Kanya. Ganon si Almighty Father. And it is also a test for Nehemiah. Kung susundin ba niya ang ipinag-utos ni Almighty Father, kung magiging obedient ba siya o hindi. So, ganon din tayo. May mga bagay na pinapagawa sa atin si Almighty Father, magiging obedient ba tayo o hindi. Magpapasakop pa tayo sa tatay natin o hindi. Magkakaroon tayo ng faith sa tatay natin o hindi. Magdadasal ba tayo sa Kanya o hindi. Nasa sa atin yung choice. Pero yung wisest choice is to choose our Father. Kaya nagpunta siya dito sa Fountain Gate tsaka sa King's Pool, walang madaan ng animal. Walang makadaanan yung animal na sinasakyan niya. So I went up in the night by the valley and viewed the wall. Chinek niya. Mag-isa lang siya. Sa gabi. Then I turned back and entered by the valley gate and so returned. Chinek niya muna kung paano gagawin. Kung gaano kalaki ang damage. I-check niya rin kung ilang mga kahoy ang kakailanganin. Diba ganun pag nagre-rebuild tayo or gumagawa tayo ng mga bagay. I-check muna natin yung ating kung resources, kung ilan, ganon ang ginawa ni Nehemiah. Hindi naman ito trabaho ni Nehemiah, pero ginawa niya. Wala naman siya makukuha si Nehemiah dito to rebuild the wall. Walang bayad dito. On his own ginawa niya. Being obedient to the Almighty Father.
Hindi naghingi ng kapalit si Nehemiah na kailangan makakuha ako ng pera dyan dahil i-rebuild ko ang wall. Ano ba ang kapalit nito, Almighty? Walang ganon. Ang tao kasi ngayon, gusto na laging may kapalit. Lord, ano bang makukuha ko dyan? Ano bang mag-gain ko dyan? Walang ganon. Si Nehemiah. Pagmamahal niya kay Almighty Father. Nilagay sa puso niya ni Almighty Father, sa puso ni Nehemiah, ang gumawa ng righteousness. At nakalagay ito sa Bible, isinulat ni Nehemiah, pinasulat ni Almighty Father kay Nehemiah for us to learn of Nehemiah's experience for being obedient to the Almighty Father. Verse 16, and the officials did not know where I had gone or what I had done. I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, or the others who did the work. Walang pinagsabihan si Nehemiah. Mag-isa lang siya. Kung ano yung kanya mga plano, kung anong... kasi bakit hindi niya hinihingi ang advice? Or bakit hindi niya sinasabi ang mga Jews? Hindi niya binibihinin niya i-inform. Mas importanteng i-inform natin si Almighty Father kaysa sa mga tao. Kung ano ang will ni Almighty Father, yun ang gagawin natin, hindi tao. Kaya nga sabi niya, I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, all the others who did the work. Kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang plano. Verse 17. Then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste or desolate, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. So, pinangunahan niya ang paggagawa ng wall ng Jerusalem because si Almighty Father ang naglagay sa puso ni Nehemiah to rebuild the wall of Jerusalem. Hindi siya humingi ng kahit anong advice sa mga tao. Kaya ba natin na i-rebuild ang wall ng Jerusalem? May mga resources ba? Hindi. Nakaplano na lahat. Bago pa siya umalis sa hari, dahil cupbearer siya, nakaplano na lahat. Binigay na lahat sa kanya ni Almighty Father. So, kailangan pa ba niya ng iba pang mga advice? Hindi na. Si Almighty Father na nagbigay sa kanya ng advice, ng go signal. Bakit kakailanganin pa ang ibang mga tao? Ang creator ng mundo ang nag-utos na sa kanya. At saka kung ititingnan mo, cupbearer siya. Si Nehemiah. Hindi naman siya prophet. Hindi siya priest. Hindi siya noble. Cupbearer. Pero siya ang nanguna to rebuild the wall of Jerusalem. Gumagamit si Almighty Father ng mga taong pangkaraniwan. Hindi kailangan na priest or mataas ang pinag-aralan ng isang tao para gumawa ng kabutihan, dahil si Almighty Father mismo ang maglalagay sa puso ng tao ng mga bagay ng kabutihan. Nakikita na natin. Binanggit ulit dito, banggitin natin sa verse 16. I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, or the others who did the work. Wala siyang pinagsasabihan. Anong trabaho nga ulit ni Nehemiah? Cupbearer. Tagahawak ng alak ng hari. Pag manghingi ng alak, yung hari ibibigay niya. Yun ang trabaho niya. Hindi siya priest, hindi siya noble. Simpleng tao na nagtatrabaho sa malayong lugar, at yung nilagay ni Almighty Father sa heart ni Nehemiah to rebuild the wall. Kahit na ang layo ni Nehemiah, nagpunta pa sa Judah. At binigay lahat ni Almighty Father ang mga resources, gaya ng ang awa ng king sa kanya. Pumayag yung king, cupbearer siya, pumayag
No, kung tayo, imposible. Pero kay Almighty Father, walang imposible. At may mga kasama pa siyang mga tao. Binigyan pa siya ng tauhan. At binigyan siya ng letter na makakakuha siya ng mga kahoy. At binigyan pa siya ng letter na makakadaan siya. It's the hand of the Almighty Father. Nakikita na natin. Then I said to them, verse 17, ulitin natin. Then I said to them, you see the distress that we are in. How Jerusalem lies waste and its gates are burnt with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. Siya ang nanguna. Isang cupbearer. Verse 18. And I told them of the hand of my God, which had been good upon me, and also of the king's words that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to do to this good work. At kwento ni Nehemiah na si Almighty Father ay napakabuti sa kanya dahil lahat ng mga kailangan niya ay ibinigay sa kanya. Kahit na yung hari ay cupbearer siya ng hari, pumayag yung hari. Kaya ngayon, sabi ng mga tao, ng mga nobles, ng mga priests, ng iba pang mga Jew, let us rise up and build. So siya ang nanguna, si Nehemiah. Verse 19. But when Sanballat, the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard of it, di ba kanina si Sanballat lang tsaka si Tobiah ang ayaw or naging anxious or hindi sila agree na rebuild ang wall ng Jerusalem. Kasi hindi naman sila mga Jew. Okay? Taga-Horonite yung isa Ammonite. Tapos itong isa naman, nadagdag si Geshem. Geshem means rain or flood. The Arab heard of it. Narinig nilang tatlo. No? They laughed at us and despised us. Pinagtawanan. Si Nehemiah at yung kanyang mga kasama ni Sanballat, the Horonite, Tobiah the Ammonite, and Geshem, the Arab, and said, What is this thing that you're doing? Will you rebel against the king? Anong ginagawa niyo? Nagtatawanan sila, no? So, para sa kanila, it's preposterous ang gagawin ni Nehemiah. It's absurd. Absurdity ang tingin nila. Ano nga ba ibig sabihin absurd? Weird, no? Parang weird naman, bakit gagawin nyo yan? Laughable, senseless, absurd. Bakit mo gagawin yan? Magrebelde ka ba sa hari? Verse 20. So I answered them. Sinagot sila ni Nehemiah, si Sanballat, si Tobiah, at saka si Geshem, and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Nakita niyo yung faith ni Nehemiah. The God of heaven himself will prosper us. Kaya namin magagawa ang lahat ng bagay na to is because of the Almighty Father. The God of heaven. Siya ang magaguide sa amin, magpa-prosper sa amin. Therefore, we, His servants, will arise. Kaya ngayon, kami na mga servants ay gagawa and build, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. So, may faith si Nehemiah kay Almighty Father. Kaya sabi niya, so I answered them and said, the God of heaven himself will prosper us. Therefore, we his servants will arise and build. Sa pangunguna ni Nehemiah, dahil nilagay sa puso ni Nehemiah, ni Almighty Father kay Nehemiah, to rebuild Jerusalem. Pero in-add ni Nehemiah, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. Hindi kayo kasali. Sabi ni Nehemiah, dahil nga pinagtatawanan nila yung ipinag-uutos ni Almighty Father, dahil hindi naman ito gagawin ni Nehemiah kung wala sa puso niya na mag-rebuild ng wall ng Jerusalem.
Kaya tayo, makakagawa tayo ng tama sa paningin ni Almighty Father dahil si Almighty Father mismo ang mag-guide sa atin. Ang kailangan lang natin, no, pag inutusan tayo ni Almighty Father, marami tayong tanong, Lord, saan ko makukuha? Paano ang gagawin ko? Ano ngayon ang gagawin natin? Sasabihin ni Almighty Father sa atin, basta gumawa ka. Ako ang mag-guide sa'yo. Isusunod ko lahat ng mga kailangan mo. Pumayag ka. Ganun ang gusto ni Almighty Father sa atin. Total obedience. Kahit wala tayong alam. May alam ba si Nehemiah bilang isang magre-rebuild ng wall? Wala. Cupbearer siya. Hindi siya priest. Hindi siya noble. Ang layo niya. Ang tagal-tagal na niyang cupbearer. Kaya tayo, susundin natin yung tatay natin. With faith. Hahakbang tayo sa utos ng tatay natin. Kahit hindi natin alam kung paano, saan, kailan. Gawin natin. Dahil si Almighty Father lahat ang mag-guide sa atin. Kung ano ang kanyang gustong mangyari. Ang kailangan lang ni Almighty Father ay willing tayo to obey Him. Gaya ko, hindi ako marunong sa Bible. Hindi ko rin alam kung anong message nitong Nehemiah chapter 2. Pero, anong sabi dito? Walang alam si Nehemiah. Cupbearer. Pero nasa puso niya to rebuild the wall of Jerusalem. So, gumawa siya ng step of faith. Susundin si Almighty Father. Ganon tayo. Gawin natin. It's all for the glory of our Father. Hindi kailangan ni Nehemiah na for the glory of the name of Nehemiah, kaya niya ginawa ito. It's for the glory of the Almighty Father. Kaya yung tingin natin lagi, lahat kay Almighty Father. We give thanks to our Father. We glorify our Father. We recognize our Father. We give praise to our Father. Acknowledge our Father always. Gusto ni Almighty Father na lagi natin siya napapansin. Dahil anak niya tayo. Gusto niya ng pagmamahal natin. At kailangan din natin ng pagmamahal ng tatay natin. Dahil gusto ni Almighty Father i-share ang kanyang gloriousness sa mga anak niya. Kaya hindi tumitigil si Almighty Father to talk to us. To teach us lessons. Para matuto tayo. Para makasama natin siya. Kaya kahit si Jesus, ipinadala niya. Ipinagsisiksikan na nga ni Almighty Father yung sarili niya sa atin. Pero hindi natin makita. Dahil tayo, selfish tayo. Lagi niya tayong gustong makausap. Nakakaranas tayo ng mga trials and tribulations. Inaalaw ni Almighty Father para bumalik tayo sa Kanya. Nagpapansin si Almighty Father. Kailangan natin siyang pansinin. Dahil siya ang nag-create sa atin. Kung hindi natin mapapansin yung tatay natin, hindi natin siya kakausapin. Anong mangyayari sa atin? Nandun tayo sa impyerno. Malayo tayo sa tatay natin. Ayaw ni Almighty Father na malayo sa kanyang mga anak. Nasasaktan si Almighty Father pag malayo tayo sa Kanya. Kaya lahat ng bagay ginagawa ni Almighty Father. So that we will return to our Father.
because of His great love for us. He created us. Paano niya tayo makakalimutan? Hindi niya tayo makakalimutan. Di ba nakalagay, malilimutan ng nanay ang kanyang mga anak. Pero si Almighty Father, never. Sa nga yan, malilimutan ba ng nanay ang kanyang Isaiah, no? Chapter 49, verse 15 to 17. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget. Sabi ni Almighty Father. Ang nanay ba, makakalimutan niya yung nanay na nag-nurse sa kanya yung anak niya? At hindi siya magkakaroon ng awa dun sa bata na galing sa kanyang womb, or sa baby na galing sa kanyang womb, sa taon sa kanyang womb? Surely they may forget. Oo, makakalimutan nga niya. May times or may pagkakataon or may oras na pwede niyang makalimutan. Sabi ni Almighty Father. Yet, I will not forget. Sabi ni Almighty Father. Yung nanay, makakalimutan niya yung anak niya. Pero si Almighty Father, I will not forget. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Hindi tayo makakalimutan ng tatay natin. Isaiah chapter 49 verse 15 to 17. Di ba may kanta, malilimutan ba ng nanay? Ano ba kanta yun? Hindi kita malilimutan. Pero si Almighty Father, hindi niya tayo makakalimutan. Ulitin ko, yung nanay, makakalimutan niya yung anak niya. Pero si Almighty Father, never. I have inscribed you on the palm of my hands. Nakasulat kayo sa kamay ko, sa palad ko. Isaiah chapter 49 verses 15 to 17. Our Father loves us so much. Bumalik na tayo sa tatay natin. Be obedient to our Father. Read His words. Talk to our Father. Acknowledge Him. And para tayo makakalapit sa tatay natin, si Jesus Christ. Para maging malinis tayo, kailangan natin si Jesus Christ to cleanse us of our sins. The blood of Jesus. Thank you, and God loves us all so much.